Paano kung may kasalanang tahimik na sumisira sa kaluluwa mo kahit araw-araw kang nananalangin at nagsisimba? Paano kung may mga gawain na akala mo normal lamang, pero unti-unti ka nang inilalayo sa presensya ng Diyos? Maraming tao ang abala sa trabaho, problema, pangarap at paghahanap ng katahimikan, pero hindi nila napapansin na may espiritual ng laban na nagaganap sa kanilang puso gabi at araw. Nakakatakot isipin na may mga pagkakamaling ginagawa ng tao araw-araw na parang maliit lamang pero mabigat pala sa harapan ng langit. Malalim ang mensaheng matutuklasan mo dahil posibleng isa sa 7 kasalanang ito ang tahimik ng kumakain sa pananampalataya mo ngayon mismo. Maraming Kristiyano ang marunong magdasal, ngunit hirap pigilan ang galit, inggit, pagmamataas at masasakit na salita kapag sinusubok na ng buhay. Madaling sabihin na mahal natin ang Panginoon, pero napakahirap sundin ang kanyang mga utos kapag emosyon at makamundong pagnanasa na ang nangingibabaw sa damdamin. Bawat umaga ay pagkakataon para lumapit sa Diyos, ngunit para sa ilan nagiging simula rin iyon ng paulit-ulit na pagkakasala na hindi na nila napapansin. Mabigat pakinggan pero maraming kaluluwa ang nanlalamig hindi dahil iniwan sila ng Diyos, kundi dahil unti-unti nilang piniling lumayo sa Kanya. Sabi sa James 4 verse 17, "Therefore to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin." Napakalalim ng kahulugan ng talatang iyon dahil ipinapakita nitong hindi lang masasamang gawain ng kasalanan, kundi pati kabutihang kaya nating gawin, pero pinipili nating balewalain. Kapag may pagkakataong tumulong, pero pinairal ang pagdadamot, nagkakaroon ng sugat, ang konsensya na unti-unting nagpapabigat sa espiritu. Kapag may oras para manalangin, ngunit mas piniling ibuhos ang buong atensyon sa makamundong bagay, dahan-dahang nanlalamig ang relasyon sa Diyos. Banal ang paalala ng Biblia dahil malinaw nitong ipinapakita na bawat kilos, salita at intensyon ay may epekto sa ating pananampalataya at buhay espiritual. Hindi lahat ng kasalanan ay halatang madilim dahil may ilan na nakangiti habang winawasak ang puso ng tao mula sa loob. Napakaraming individual ang mukhang mabuti sa paningin ng iba, pero punong-puno pala ng galit, pagmamataas, pagkukunwari at lihim na kasamaan sa kalooban. Madalas nagiging komportable ang marami sa paulit-ulit na pagkakamali dahil pakiramdam nila walang agarang kaparusahan na dumarating sa kanilang buhay. Mapanganib ang ganitong kalagayan dahil habang tumatagal, lalong nagiging manhid ang puso hanggang mawala na ang takot sa Diyos. Malungkot isipin na may mga taong malapit sa simbahan, pero malayo naman ang damdamin sa tunay na kabanalan at pagsunod sa Panginoon. Bawat salitang maririnig mo ngayon ay maaring magsilbing babala, paggising, at liwanag para sa kaluluwang matagal nang napapagod at naliligaw ng direksyon. Una, pagiging mapagmataas. Maraming tao ang naniniwalang sapat na ang kanilang kakayahan kaya hindi na nila hinahanap ang gabay ng Panginoon sa bawat desisyong ginagawa nila araw-araw. Unti-unting pumapasok sa puso ng isang nilalang ang pagmamataas kapag nasasanay siyang purihin, hangaan at itaas ng mga tao sa kanyang paligid. Mapanganib ang ganitong pag-uugali dahil dahan-dahan nitong pinapatay ang kababaang loob na nais makita ng Diyos sa bawat mananampalataya. Mabigat ang epekto ng kapalaluan sapagkat nagiging dahilan iyon upang lumayo ang damdamin ng tao mula sa banal na presensya ng Panginoon. Sabi sa Proverbs 16 verse 18, "Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall." Napakalalim ng kahulugan ng talatang iyon dahil malinaw na ipinapakita ng Biblia na ang pusong puno ng kayabangan ay humahantong sa pagbagsak at kapahamakan. Hindi agad nakikita ng marami ang panganib ng pagmamataas dahil madalas nagsisimula lamang iyon sa simpleng pagmamaliit sa kapwa at sobrang pagtitiwala sa sarili. Habang tumatagal, nagiging dahilan ang ganitong asal upang mawalan ng habag, malasakit at tunay na pagmamahal sa ibang tao. Kapag mas pinapahalagahan ng isang tao ang papuri ng mundo kaysa kalooban ng Diyos, nagsisimulang manlamig ang kanyang pananampalataya. Dumarating ang pagkakataon na nakakalimutan na niyang magpasalamat dahil pakiramdam niya sariling lakas lamang ang dahilan ng kanyang mga tagumpay sa buhay. Puno ng panganib ang ganitong uri ng pag-iisip dahil inilalayo nito ang puso mula sa tunay na pinagmumulan ng biyaya at pagpapala. Habang lumalaki ang tingin ng tao sa sarili
lalong lumiit ang espasyong inilaan niya para sa Panginoon sa kanyang puso. Makikita sa pang-araw-araw na buhay ang kasalanang ito. Kapag hirap tumanggap ng payo ang isang individual kahit mali na ang kanyang ginagawa. Nararamdaman din ang pagmamataas kapag mas gusto ng isang nilalang na siya palagi ang tama at ayaw niyang malamangan ng iba sa anumang bagay. Unti-unting nawawala ang kababaang loob kapag mas pinipili ng puso ang paghanga ng tao kaysa pagluwalhati sa Diyos na lumikha sa Kanya. Napakaraming samahan, pamilya at pagkakaibigan ang nasisira dahil sa pusong hindi marunong yumuko at umamin sa sariling pagkukulang. Mapagmahal ang Panginoon, kaya patuloy siyang nagbibigay ng pagkakataon upang magbago ang sinumang handang magpakumbaba at magsisi sa kanyang mga kasalanan. Dakilang pagpapala ang dumarating sa taong marunong lumuhod sa panalangin at kumilala na walang kabuluhan ang lahat kung wala ang Diyos. Kapag natutong magpasalamat at umasa sa Panginoon, nagiging payapa ang damdamin kahit dumaan pa sa matinding unos at pagsubok ang buhay. Malawak ang awa ng langit para sa bawat pusong handang talikuran ng pagmamataas at muling lumapit sa Diyos ng buong katapatan. Ikalawa, pagiging mapanira sa kapwa. Napakadaling makapagsalita ng masasakit na salita, lalo na kapag puno ng galit, selos at pagkadismaya ang damdamin ng isang tao. Maraming pagkakaibigan ang unti-unting nasisira dahil sa paninirang puri, tsismis at mapait na pananalitang walang habas na binibitawan araw-araw. Hindi man nakikita ng mata ang sugat na dulot ng maling pananalita, malalim naman ang pinsalang iniiwan nito sa puso ng kapwa. Nakakalungkot isipin na maraming mananampalataya ang malimit magsimba, ngunit patuloy namang nananakit gamit ang kanilang bibig at pananalita. Sabi sa Ephesians 4 verse 29, "Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying." Napakalinaw ng paalala ng Biblia dahil hinihikayat ng Diyos ang bawat tao na gamitin ang bibig para magbigay ng kabutihan at hindi kapahamakan. Kapag puro masasakit na salita ang lumalabas sa labi, unti-unting dumidilim ang laman ng puso at pag-iisip ng isang nilalang. Habang nasasanay ang tao sa paninira, mas lalo ring nawawala ang habag, pag-unawa at malasakit sa kanyang kapwa. Karaniwang nagsisimula ang kasalanang ito sa simpleng tsismisan na tila nakakatawa lamang sa umpisa, ngunit kalaunan ay nagiging dahilan ng matinding alitan. Dumarating ang pagkakataon na nasisira ang reputasyon ng isang inosenteng tao dahil sa mga kwentong walang kasiguraduhan at katotohanan. Mabigat ang epekto ng mapanirang pananalita dahil kaya nitong wasakin ang tiwala, dangal at katahimikan ng ibang tao. Puno ng lungkot ang mundong walang pagpipigil sa salita dahil maraming damdamin ang nasasaktan nang hindi man lamang napapansin ng iba. Kapag nangingibabaw ang galit sa puso, nagiging madali para sa isang tao ang manlait, manghusga at magbitaw ng mabibigat na salita laban sa iba. Unti-unting nawawala ang kabutihan sa kalooban kapag sanay ang isip sa paghahanap ng mali at kapintasan ng kapwa araw-araw. Maraming pamilya ang nagkakawatak-watak dahil sa pananalitang walang ingat at damdaming hindi marunong magpatawad. Mahirap buuin ang pusong winasak ng masasakit na salita, lalo na kapag nanggaling mismo sa mga taong malapit at mahalaga sa buhay. Maawain ng Panginoon kaya patuloy siyang nagtuturo ng kahinahunan, kabutihan, at maamong pakikitungo sa bawat mananampalataya. Napakagandang pakinggan ng isang bibig na marunong magbigay ng pag-asa, lakas ng loob, at pagpapala sa ibang tao. Kapag ginamit ang pananalita para magdala ng kapayapaan, mas lalong nagiging magaan at payapa ang samahan ng bawat isa. Dakilang biyaya ang pusong marunong magtimpi dahil naroon ang tunay na pag-ibig at kabanalang nais makita ng Diyos sa tao. Ikatlo, pagiging mainggitin. Maraming tao ang nawawalan ng kasiyahan sa sariling buhay dahil palagi nilang inihahambing ang kanilang kalagayan sa tagumpay ng iba. Unti-unting sinisira ng inggit ang katahimikan ng puso hanggang mapuno ang damdamin ng sama ng loob at lihim na galit. Madalas nagsisimula ang kasalanang ito sa simpleng paghanga, ngunit kalaunan nagiging mabigat na pagnanais na makuha ang pag-aari o biyaya ng kapwa. Nakakatakot ang epekto ng pagkainggit dahil kaya nitong gawing madilim ang pananaw ng isang tao kahit marami naman siyang natatanggap na pagpapala mula sa Diyos.
Sabi sa Proverbs 14 verse 30, "A sound heart is the life of the flesh, but envy the rottenness of the bones." Napakalalim ng mensaheng dala ng talatang iyon dahil ipinapakita ng Biblia na ang inggit ay parang sakit na dahan-dahang sumisira sa kalooban ng tao. Kapag pinayagang manatili ang pagkainggit sa puso, nawawala ang pasasalamat at napapalitan iyon ng walang katapusang paghahangad sa buhay ng iba. Habang tumatagal, nagiging dahilan ng ganitong damdamin upang mawalan ng tunay na kapayapaan at kasiyahan ng isang nilalang. Karaniwang lumalabas ang inggit kapag may kakilala na umaasenso, pinupuri o tumatanggap ng biyayang matagal nang hinihiling ng iba. Dumarating minsan sa punto na imbes matuwa sa tagumpay ng kapwa, nagkakaroon pa ng lihim na lungkot at pait sa damdamin. Puno ng panganib ang ganitong uri ng emosyon dahil maaari nitong itulak ang tao sa mas mabibigat pang kasalanan tulad ng paninira at pagkamuhi. Maraming relasyon ang nasisira dahil sa pusong hindi marunong makontento at magalak para sa kabutihan ng ibang tao. Kapag laging nakatingin ang isang tao sa buhay ng iba, nakakalimutan niyang pahalagahan ang sariling biyayang nasa kanyang harapan araw-araw. Unti-unting nawawala ang kapayapaan ng isip kapag puro kakulangan at pagkukumpara na lamang ang laman ng damdamin. Mahihirapang maramdaman ang tunay na ligaya kung ang puso ay punong-puno ng pagnanasa sa hindi naman ibinigay ng Diyos para sa kanya. Mapait mamuhay ng may inggit dahil kahit gaano karami ang matanggap, nananatiling walang kasiyahan ng kalooban. Mapagmahal ang Panginoon, kaya nais niyang matutunan ng bawat tao ang pagiging kontento at mapagpasalamat sa anumang mayroon siya. Napakagandang makita ang pusong marunong magalak sa tagumpay ng kapwa ng walang halong selos o pait na nararamdaman. Kapag natutong magpasalamat sa maliliit at malalaking biyaya, mas lalong nagiging payapa at magaan ang pananampalataya ng isang mananampalataya. Dakilang kayamanan ang pusong marunong makontento dahil naroon ang tunay na ligaya at katahimikang nagmumula sa Diyos. Ika-4, pagiging makasarili. Unti-unting nanlalamig ang puso ng isang nilalang kapag sarili na lamang niyang kapakanan ang palagi niyang inuuna sa bawat pagkakataon. Kapag puro pansariling kagustuhan ang sinusunod, nawawala ang malasakit, pag-aaruga at pag-unawa para sa ibang taong nangangailangan ng tulong. Mabigat sa harapan ng Diyos ang pusong walang pakialam sa paghihirap ng kapwa, lalo na kung may kakayahan naman tumulong ngunit pinipiling manahimik. Nakakalungkot makita na habang lumalago ang makamundong pagnanasa, lalong kumikipot ang espasyong inilaan para sa pagmamahal at kabutihan. Sabi sa Philippians 2 verse 4, "Look not every man on his own things, but every man also on the things of others." Napakalinaw ng mensahe ng Biblia dahil hinihikayat ng Panginoon ang bawat mananampalataya na matutong magmalasakit at maglingkod sa kapwa. Kapag natutong ibahagi ng tao ang kanyang oras, lakas at biyaya, mas lalo niyang nararanasan ang tunay na ligayang nagmumula sa langit. Habang lumalalim ang pagiging makasarili, mas lalo namang nawawala ang habag at kababaang loob sa kalooban ng isang tao. Karaniwang lumalabas ang kasalanang ito kapag ayaw magbigay ng tulong, kahit malinaw namang may naghihintay ng pagdamay at pag-aaruga. Dumarating din ang pagkakataon na mas pinipili ng ilan ang sariling kaginhawaan kaysa tumulong sa mga mahal sa buhay na dumaranas ng matinding pagsubok. Puno ng lungkot ang mundong walang malasakit dahil maraming pusong sugatan ang walang mahanap na karamay at pag-asa. Habang nasasanay ang tao sa pansariling interes, unti-unti ring nawawala ang init ng kanyang pakikitungo sa kapwa. Kapag hindi marunong magbahagi ng biyaya, nagiging mabigat at makasarado ang damdaming dati namang maawain at mapagmahal. Mahirap matagpuan ang tunay na kasiyahan kung ang iniisip lamang ng isang nilalang ay sariling kapakinabangan at personal na kagustuhan. Dahan-dahang pinapatay ng kasakiman ang kabutihang nais itanim ng Diyos sa puso ng bawat mananampalataya. Mapait mamuhay ng walang malasakit dahil nawawala ang tunay na diwa ng pagmamahalan at pagkakaisa na itinuturo ng Biblia. Maawain ng Panginoon kaya patuloy siyang nagbibigay ng pagkakataon upang matutunan ng tao ang kahalagahan ng pagbibigayan at pagmamalasakit. Napakasarap sa pakiramdam ang makatulong nang walang hinihintay na kapalit dahil naroon ang tunay na diwa ng kabutihan at kabanalan. Kapag natutong magbahagi ng biyaya,
At pag-aaruga nagiging mas payapa, mas magaan, at mas makahulugan ang pamumuhay araw-araw. Dakilang pagpapala mula sa Diyos ang pusong marunong umunawa, dumamay, at magmahal ng walang halong pagkamakasarili. 5. Pagiging sinungaling. Madalas nagsisimula ang pagsisinungaling sa maliit na pagtatago ng katotohanan hanggang unti-unti nang nasasanay ang dila sa panlilinlang. Kapag paulit-ulit na ginagawa ang kasalanang ito, nawawala ang tiwala ng mga taong nakapaligid at nasisira ang dangal ng isang nilalang. Puno ng panganib ang buhay na itinayo sa kasinungalingan. Dahil kahit gaano pa kaganda ang itsura nito, darating pa rin ang araw ng pagbagsak at pagkabunyag. Nakakatakot isipin na maraming relasyon ang tuluyang nawawasak dahil lamang sa mga salitang walang katapatan at katotohanan. Sabi sa Colossians 3 verse 9, "Lie not one to another, seeing that ye have put off the old man with his deeds." Napakalalim ng kahulugan ng talatang iyon dahil malinaw na ipinapakita ng Biblia na ang tunay na sumusunod sa Diyos ay namumuhay ng may katapatan at malinis na konsensya. Habang nasasanay ang puso sa panlilinlang, lalong bumibigat ang damdamin dahil alam nitong may tinatagong katotohanan sa likod ng bawat salita. Unti-unting nawawala ang kapayapaan ng isip kapag ang isang tao ay laging nangangambang mabunyag ang kanyang mga kasinungalingan. Karaniwang ginagamit ng ilan ang pagsisinungaling upang makaiwas sa kahihiyan, pananagutan o kaparusahan mula sa ibang tao. Dumarating minsan sa punto na kahit simpleng usapan ay nahahaluan na ng panlilinlang dahil naging bahagi na iyon ng pang-araw-araw na gawain. Mabigat ang epekto ng kasalanang ito dahil kaya nitong sirain ang samahan ng pamilya, pagkakaibigan at maging pagmamahalan ng mag-asawa. Kapag nawala ang tiwala, mahirap nang ibalik ang dating lapit at paniniwala ng isang tao sa kapwa niya. Hindi lamang kapwa-tao ang nasasaktan sa bawat kasinungalingan, kundi maging ang sariling kaluluwa ng taong gumagawa nito. Habang tumatagal, nagiging manhid ang damdamin hanggang mawalan na ng takot sa kasalanan at banal na utos ng Diyos. Mahirap mamuhay ng may tinatagong kasinungalingan dahil walang tunay na katahimikan, ang pusong puno ng pagtatago at pagkukunwari. Mapait ang bunga ng panlilinlang sapagkat nag-iiwan iyon ng sugat, pagdududa at pagkawasak sa maraming buhay. Mapagpatawad ang Panginoon kaya bukas pa rin ang kanyang awa para sa sino mang handang magsabi ng totoo at magsisi ng buong puso. Napakagaan sa pakiramdam ang pamumuhay ng may katapatan dahil walang pangambang bumabagabag sa konsensya at damdamin. Kapag pinili ng tao ang katotohanan, mas nagiging malinaw, payapa at mabuti ang kanyang relasyon sa Diyos at kapwa. Dakilang biyaya ang pusong tapat sapagkat naroon ang tunay na kapanatagan at liwanag na nagmumula sa Panginoon. 6. Pagiging mapagpatawad sa kasalanan ngunit hindi sa kapwa. Napakaraming nananalangin gabi-gabi para humingi ng awa sa Diyos, ngunit hirap namang magbigay ng kapatawaran sa taong nakagawa ng pagkakamali laban sa kanila. Kapag kinimkim ng puso ang matinding sama ng loob, unti-unting napapalitan ng puot-pait at malamig na damdamin ang dating kabutihan sa kalooban. Mabigat dalhin ang galit na matagal nang itinatago, dahil habang lumilipas ang panahon, lalo lamang nasasaktan ang espiritu ng taong ayaw magpatawad. Nakakalungkot isipin na may mga pusong matagal ng bihag ng hinanakit kaya nawawalan ng tunay na kapayapaan at katahimikan sa buhay. Sabi sa Matthew 6 verse 14, "For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you." Napakalalim ng mensahe ng Biblia dahil ipinapakita ng Panginoon na ang pagpapatawad ay mahalagang bahagi ng pananampalatayang may pagmamahal at awa. Kapag natutong magpalaya ng sama ng loob, mas gumagaan ang damdamin at mas lumalapit ang puso sa banal na presensya ng Diyos. Habang patuloy na ikinukulong ng tao ang sarili sa galit, lalong nawawala ang liwanag at kapanatagan sa kanyang kalooban. Karaniwang nahihirapan ng isang nilalang magbigay ng kapatawaran kapag sariwa pa ang sakit at matindi ang sugat na iniwan ng nakaraan. Dumarating minsan ang pagkakataon na mas pinipili ng damdamin ang paghihiganti kaysa pag-unawa at awa para sa kapwa. Puno ng kadiliman ang pusong ayaw magpalaya ng galit dahil araw-araw nitong binubuhay ang kirot at hinagpis na matagal nang nangyari. Habang pinananatili ang matinding hinanakit,
Mas lalo ring nahihirapang maramdaman ang tunay na kapayapaang mula sa langit. Hindi madaling magpatawad, lalo na kung malalim ang sugat na iniwan ng isang tao sa damdamin at pagkatao ng kapwa niya. Gayunpaman dakilang aral ng Biblia, ang pagpapakumbaba at pagbibigay ng habag kahit sa mga taong nakapanakit at nagkasala laban sa atin. Unti-unting gumagaan ang pakiramdam kapag piniling ipaubaya sa Diyos ang sakit, galit at mabibigat na emosyon na matagal nang pasan ng puso. Mahirap man sa umpisa, nagdudulot naman ng malaking kalayaan at katahimikan ang tunay na pagpapatawad. Mapagmahal ang Panginoon, kaya nais niyang maranasan ng bawat tao ang buhay na walang kinikimkim na puot at sama ng loob. Napakagandang makita ang pusong marunong magbigay ng awa dahil naroon ang tunay na anyo ng kabutihan at kabanalan. Kapag natutong magpatawad ng buong katapatan, nagiging mas payapa ang relasyon sa kapwa at mas lumalalim ang pananampalataya sa Diyos. Dakilang pagpapala ang pusong marunong magpalaya ng galit sapagkat naroon ang tunay na kagaanan at liwanag na nagmumula sa langit. Ikapito, paglayo sa Diyos. Unti-unting nangihina ang pananampalataya kapag nasasanay ang isang tao na mabuhay ng walang panalangin at walang oras para sa Panginoon. Kapag mas inuuna ang makamundong kasiyahan kaysa banal na relasyon sa Diyos, dahan-dahang nanlalamig ang puso at espiritu ng isang mananampalataya. Nakakatakot ang ganitong kalagayan dahil maraming kaluluwa ang abala sa lahat ng bagay, ngunit wala ng panahon para lumapit sa may kapal. Mabigat ang epekto ng paglayo sa Diyos sapagkat nawawala ang tunay na gabay, liwanag at kapayapaang kailangan ng tao araw-araw. Sabi sa Jeremiah 2 verse 13, "For my people have committed two evils. They have forsaken me, the fountain of living waters." Napakalalim ng kahulugan ng talatang iyon dahil ipinapakita ng Biblia na kapag iniwan ng tao ang Diyos para siyang lumalayo sa pinagmumulan ng tunay na buhay at pag-asa. Habang lumalalim ang pagkahumaling sa makamundong bagay, lalong nawawala ang uhaw ng puso sa banal na presensya ng Panginoon. Unti-unting nagiging hungkag ang damdamin kapag puro material na bagay na lamang ang nagbibigay ng pansamantalang ligaya sa buhay. Karaniwang nagsisimula ang paglayo sa Diyos sa simpleng pagpapabaya sa panalangin at pagbabasa ng Biblia hanggang tuluyan nang makalimutan ang kahalagahan ng pananampalataya. Dumarating minsan ang pagkakataon na mas mahalaga pa ang aliwan, kayamanan at pansariling kagustuhan kaysa pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Puno ng lungkot ang buhay na walang gabay ng Diyos dahil madaling maligaw ang puso sa gitna ng tukso at problema ng mundo. Habang lumalayo ang damdamin sa kabanalan, mas lalo ring nawawala ang kapayapaan at direksyon ng isang tao. Hindi agad napapansin ng marami ang kasalanang ito dahil tahimik lamang nitong pinapalayo ang puso mula sa Diyos araw-araw. Kapag nasanay ang isang nilalang sa buhay na walang panalangin, nagiging mahina ang kanyang espiritu sa harap ng tukso at pagsubok. Mahirap harapin ang bigat ng buhay kapag wala ng pinanghahawakang pananampalataya at pag-asa mula sa langit. Mapait ang pakiramdam ng pusong malayo sa Diyos dahil kahit maraming tinatamasa sa mundo, nananatili pa ring walang tunay na kapanatagan. Maaway ng Panginoon kaya patuloy siyang naghihintay sa pagbabalik ng bawat pusong matagal nang naligaw ng landas. Napakalawak ng kanyang pagmamahal dahil handa niyang yakapin ang sinumang magsisisi at muling lalapit sa kanya ng buong katapatan. Kapag ibinalik ng tao ang kanyang oras panalangin at pagtitiwala sa Diyos, unti-unting bumabalik ang liwanag at katahimikan sa kanyang buhay. Dakilang biyaya ang manatiling malapit sa Panginoon sapagkat naroon ang tunay na lakas, pag-asa at walang hanggang kapayapaan. Hindi aksidente na narinig mo ang mga mensaheng pumukaw sa puso at konsensya mo ngayong araw. Posibleng habang nakikinig ka, unti-unting ipinapakita ng Diyos ang mga bagay na matagal mo nang hindi napapansin sa sarili mong buhay at pananampalataya. Maraming pagkakasala ang tahimik lamang na sumisira sa relasyon ng tao sa Panginoon, kaya madalas hindi agad nakikita ang bigat ng epekto nito sa kaluluwa. Kapag nasanay ang puso sa paulit-ulit na pagkakamali, dahan-dahang nanlalamig ang espiritu hanggang mawala ang dating alab ng pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Napakahalaga ng bawat paalala mula sa Biblia dahil nagsisilbi iyong ilaw para sa pusong naliligaw
at napapagod sa gitna ng madilim na mundo. Sabi sa Psalm 51 verse 10, "Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me." Napakalalim ng kahulugan ng talatang iyon dahil ipinapakita nitong walang pusong sobrang marumi para linisin ng awa at pagmamahal ng Panginoon. Kapag lumapit ang isang tao sa Diyos ng may tunay na pagsisisi, nagsisimulang gumaan ang mabigat na damdaming matagal ng pasan ng kanyang kalooban. Dakilang biyaya ang magkaroon ng bagong simula dahil nagbibigay ang langit ng pag-asa. Kahit gaano karami ang naging pagkakamali ng tao noon, mapagmahal ang Panginoon kaya patuloy siyang kumakatok sa puso ng bawat nilalang na nais muling makaranas ng liwanag at kapayapaan. Hindi sukatan ng kabanalan ang tagal ng pagsisimba o dami ng panalangin kung nananatiling puno ng galit, inggit, kayabangan at kasinungalingan ang puso ng tao. Mas mahalaga sa Diyos ang pusong marunong magpakumbaba, magmahal, magpatawad, at tapat na nagsisikap lumayo sa kasalanan araw-araw. Habang may buhay, may pagkakataon pang magbago at manumbalik sa tunay na relasyon. Kasama ang Panginoon na puno ng awa at habag. Napakaganda ng pakiramdam kapag payapa ang konsensya dahil alam mong nagsisimula ng luminis ang iyong puso sa harapan ng Diyos. Makapangyarihan ang biyaya ng langit dahil kaya nitong baguhin kahit ang pusong matagal ng sugatan at naliligaw ng direksyon. Kapag dumating ang oras na muli kang matukso ng galit, pagmamataas, kasinungalingan o anumang kasalanan na sumisira sa iyong pananampalataya, piliin mong lumapit agad sa Diyos sa panalangin. Hindi ka kailanman tatalikuran ng Panginoon, basta handa kang magsisi at magbukas ng puso para sa kanyang paggabay at pagmamahal. Napakaraming tao ang naghahanap ng kapayapaan sa mundo, ngunit ang tunay na kapanatagan matatagpuan lamang sa banal na presensya ng Diyos. Habang mas lumalapit ang isang tao sa Panginoon, mas lumalakas ang kanyang espiritu laban sa tukso at kadiliman ng mundong ito. Dakilang pagpapala ang pusong nananatiling tapat dahil naroon ang liwanag, pag-asa at walang hanggang pag-ibig ng langit.